Kahit sa panaginip, hindi ko inakala na ako, isang kilabot na wanted criminal sa buong mundo, ay muling mabubuhay sa isang tanyag na pamilya ng mga pulis at militar. Ang lolo at tatay ko ay parehong matataas na opisyal. Ang lola ko ay isang kilalang eksperto sa sistema ng criminal investigation. Maging si mama ay isang sikat na forensic doctor sa buong mundo. Ang muling mabuhay sa ganitong pamilya ay nagbibigay sa akin ng matinding pressure. Pero para sa akin nakabisado ang bawat paraan ng krimen. Nang makita ko ang kaso ng serial killing na 10 taon nang nakatenga. Ang napakakaibang kaso ng pagpatay sa elevator. At maging ang kaso ng cannibalism na gumimbal sa buong mundo. Pinatunayan ko sa lahat na hindi lang ako basta isang tagapagmana ng pamilya ng mga pulis at militar. Ako rin ang hari sa mundo ng krimen at criminal investigation. Napahilot ako sa aking sentido. Ibinaba ko ang aking chopsticks at naisip ang maglakad-lakad sa bakuran. Pagdating ko sa pinto, nagmamadaling pumasok si mama. Sinulyapan niya ang almusal sa mesa. Napangiti ng may kasiyahan. Aba, magaling. Yeyang, sa wakas ay nabago mo na rin ang mga dati mong masasamang ugali. Halika rito, bibigyan ka ni mama ng reward. May reward. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko naman inasahan na pipisalan niya ang pisngi ko. At iikot-ikutin pa. Napasigaw ako. Ma, ang weird naman ng reward mo. Haha, wala nang oras si mama ngayon para maghanda ng regalo para sayo. Utang ko muna sayo, ha? May lumabas kasing malaking kaso sa Kyoto. Kailangan ko nang bumalik doon mamaya. Ngumiti siya at tumalikod, paakyat na sana sa itaas. Dahil sa pagmamadali, nahulog sa sahig ang mga hawak niyang papeles. Lumapit ako para pulutin ang mga iyon. Habang tinutokso ko siya, kaya naman pala sabi ni Papa, bagay na bagay kang maging forensic doctor eh. Ito ang pinakamalaking himala sa buong mundo. Tingnan mo, ang pagiging pabaya mo, parehong-pareho sa sinasabi ng tatay mo. Namula ang buong mukha ni Mama. Galit na sinabi niya, ikaw na bata ka, pati ba naman ako pinagtatawanan mo, ha? Hayaan mo na, wala na akong masyadong oras, nagmamadali na akong umuwi. Hindi na siya nagsalita pa, pero bigla kong hinawakan ang kamay niya. Kanina habang pinupulot ko ang mga dokumento, bigla kong nakita ang isang litrato ng crime scene. Napakunot noo ako at sinabi kay Mama, Ma, hindi simple ang kasong ito, ha? Tiningnan ako ni Mama Suwanrong na may pagtataka at sinabing, ano bang alam mo? Asikasuhin mo na lang ang mga gawain mo. Ilang araw na lang, pasukan na. Bakit hindi ka pa mag-review ng mga leksyon mo? Hindi pa ipinaalala ni Suwanrong. Talagang nakalimutan ko na. Isa lang akong 17 anyos na high school student ngayon. Sa susunod na semestre, grade 12 na ako. Pero ang atensyon ko ay nasa litrato pa rin. Kinuha ko ito at tinitigang mabuti. Medyo may pagka-abnormal itong salarin. Hindi na dapat ginagalaw pa ang patay. Oo, patay na ang biktima. Pero kahit pagkamatay niya, gumamit pa rin ng kutsilyo para mag-iwan ng sunod-sunod na saksak sa katawan, lalo na sa bandang harap ng katawan. Malalim ang galit nito, Nang marinig ni Suwanrong ang huli kong sinabi, mapait siyang ngumiti at umiling. Diyan ka nagkakamali, ang salarin na ito, para sa'yo, Ma, serial offender ang salarin na to, no? Umakyat ka rin para kunin ang mga file tungkol sa serial killing case 10 taon na ang nakalipas, di ba? Pagkasabi ko nyon, nanlaki ang mga mata ni Suwanrong. Gulat siyang nagtanong, paano mo nalaman? Ma, lagi mong inaayos sa iyong study room ang iba't ibang kaso. At isa na roon ang serial torture murder case 10 taon na ang nakalipas. Ito yung naging tinik sa dibdib ninyo ni Papa. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng bangkay ng babae. At ang pagmamadali mong umakyat sa itaas, Ma. Hindi mahirap hulaan na kukunin mo ang mga dokumento. Magaling, magaling. Hindi ko akalain na ganyan kapalaki detalye mag-isip. Sige nga, sabihin mo pa. Bakit sa tingin mo ay may galit ang salarin sa biktima? Sa serial case 10 taon na ang nakalipas. Lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na biglaan lang ang desisyon ng salarin na pumatay. Kung susundin ang sinabi mo, base lang sa mga saksak, hindi dapat inaalis ang suspecha sa salarin mula 10 taon na ang nakalipas, di ba? Wala naman akong sinabi na ang kasong ito ay hindi gawa ng salarin mula 10 taon na ang nakalipas. Baka naman talagang may galit siya sa babaeng ito, hindi ba? Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita pa. Habang nakatingin si Suwanrong sa likod ko papalabas, bigla siyang lumapit at hinawakan ang pulso ko. Nakangiti niyang sinabi, Yeyang, may ipapatulong si Mama sa iyo. Tumingon ako at nagtanong, ano po iyon? Halika, samahan mo ako sa ospital para sa autopsy. Kinaladkad ako ni Suwanrong hanggang sa ospital. Pero pagdating pa lang namin sa pintuan ng ospital, pinalibutan na kami ng napakaraming kamera at mikropono. Dumating na si Professor Su. Professor Su, tungkol sa salarin sa torture murder case na ito.
Sa tingin ninyo, ay iisang tao lang ba ang may gawa sa serial torture murder case 10 taon na ang nakalipas? Sila lang po ba ang iisang grupo? Professor Su, pagkatapos ng 10 taon, lumitaw na naman ang parehong uri ng pagpatay. Bilang pangunahing forensic doctor noon, at ito rin ang kaso mula nang maging forensic doctor kayo, na tanging kaso kung saan wala kayong nahanap na kahit anong lead sa salarin. Mayroon po ba kayong masasabi? Nang kami ay mapalibutan, walang tigil ang mga reporter. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Wanrong. Ang autopsy ang espesyalidad ni Su Wanrong. Pero hindi pagdating sa pagharap sa mga reporter. Hindi rin naman mali ang sinasabi ng mga reporter. Takarera ni Su Wanrong bilang isang forensic. Mayroon itong isang mantsa. Noong panahong iyon, kasagsagan ng kanyang kasikatan. Pero naging blanko siya sa kaso ng serial killing na iyon. Sa sandaling ito, halatang nagpipigil siya ng galit. Pero bigla na lang, may isang kamay na hamarang mula sa kanyang likuran. Pumunta ako sa harapan ni Su Wanrong. Lahat ng nakaharang sa daan ay tinabig ko sa gilid. Nauuna ang investigasyon sa pagpatay. Pangalawa lang ang pagbabalita, kagaganap lang ng krimen. Ano bang ibabalita ninyong mga reporter? Hindi nyo ba alam na sa bawat segundong inaaksaya ninyo, posibleng makatakas ang kriminal? Tumabi kayong lahat, napakalamig ng ekspresyon sa aking mukha. Hinawakan ko si Su Wanrong at nagpatuloy kami sa paglakad. Natulala sandali ang mga reporter. Nang mahimasmasan sila, may nagtanong, sino yung batang yun? Estudyante ng propesora, ang angas, siya ang yung master, ng pamilya Ye, si Ye Yang. Pinoprotektahan niya lang naman ang nanay niya. Kahit maangas siya, ano naman? Tama naman kasi ang sinabi ni Young Master Ye. Nauuna ang investigasyon sa pagpatay. Pangalawa lang ang pagbabalita, kagaganap lang ng krimen. Tanong kayo ng tanong ng kung ano-ano. Hindi ba't pag-aaksaya lang iyan ng oras? Sa mga sandaling iyon, kami ni Su Wanrong ay nakarating na sa pinto ng morgue ng ospital. Binuksan ni Su Wanrong ang pinto ng morgue. Sa loob ay may ilang pulis at iba pang forensic na itinatala ang mga detalye tungkol sa bangkay. Nang makita nila kaming dumating, nagkibit balikat ang lahat at saka lumapit. Professor Su, nandito na po pala kayo. Pati si Young Master Ye, nandito rin. Gulat na gulat ang lahat sa pagdating ko. Pero pagkatapos kong tumango, lumapit na ako sa tabi ng babae. Nakatutok ang tingin ko sa babae. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nang akmang magsasalita na sana ang ilang pulis, nakita nilang umiling si Su Wanrong para pigilan sila. Hindi nagtagal, wala pang kalahating minuto. Inalis ko na ang tingin ko at nagsalita. Nasaan ang pamilya ng biktima? Tungkol po dyan, Young Master Ye. Ang biktima po ay galing sa ibang lugar na dumayo lang dito sa kabisera. Nakausap na po namin ang kanyang pamilya. Kasalukuyan na silang bumibiyahe papunta rito. Sagot ng isang pulis. Muli akong nagtanong, mag-isa lang bang nakatira ang biktima? Sabi ni Su Wanrong, ang pangalan ng biktima ay Huang Fei. 27 taong gulang, isang supervisor sa isang design company. Mayroon siyang 2 matalik na kaibigan dito sa kabisera. Nakatira siya kasama ang kanyang fiyangka karapatang-ari. At napakaganda rin daw ng relasyon nilang dalawa. Lang ang naisagot ko matapos makinig. At saka ako nagsuot ng guwantes. Agad na nabalot ng pagtataka at pagdududa ang mukha ng lahat. Kahit si Su Wanrong ay hindi maitago ang pagkagulat, dahil mas alam niya kaysa kaninuman, na hindi pa ako kailanman humawak ng bangkay. Karaniwang mga tao, kapag nakakakita ng bangkay, nakakaramdam sila ng takot, pero sa inaasta ko, mukhang ako mismo ang mag-autopsy. Sa sandaling iyon, isang forensic examiner na nagtatrabaho para kay Su Wanrong ang agad na lumapit, nakangiti niyang sinabi, Young Master Ye, nasuri na po ang bangkay na ito. Hindi ko siya pinansin. Ang kamay kong may suot na guwantes ay walang pag-aatubiling diniinan ng isa sa mga saksak sa katawan ng babae. Sa gitna ng mga gulat na tingin ng lahat, gamit ang 2 daliring ito, itinaas ko ang laman sa may saksak ng babaeng biktima. Yang, hindi ka pa nakasuri ng bangkay dati. Baka sumama ang pakiramdam mo. Nag-aalalang sabi ni Su Wanrong. Binitawan ko ang laman na hawak ko. Nagsalita ako, ang oras ng pagkamatay ng biktima ay sa pagitan ng alas 3:30 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang ikinamatay niya ay ang saksak sa dibdib. Ang saksak na ito ang kumitil sa buhay niya. Ang ginamit na patalim ay may habang humigit kumulang 13 sentimetro. At lapad na 2 sentimetro, isang punyal. Pero hindi gaanong matalas ang punyal. Marahil ay dahil ito sa madalas na paggamit. Kaya ang laman ng bangkay na hiniwan ng kutsilyo ay may mga bahid ng kaunting pag-inat. Bukod pa riyan, ang puso, leeg, tiyan, at iba pang mahahalagang bahagi. Bawat saksak ay halos bumaon ng buo. Pagkatapos nyon, may mga walang direksyong hiwa ng paalang. Hanggang sa may binti at paa. Pababaw ng pababaw ang mga hiwa.
Nang matapos akong magsalita, umingon ako at nakita ko ang lahat na nakatulala sa akin. Bahagya akong napangiti, lumapit ako kay Su Wanrong at nagtanong, Ma, anong problema? Iniunat ni Su Wanrong ang parehong kamay niya. At marahas na kinusat ang mukha ko sabay sigaw. Teka, mali ito. Ikaw ba talaga ang yeyang ko? Napairap ako. Walang masabing sinabi ko, kung hindi ako si yeyang, sino ako? Imposible. Hindi ba't dapat medyo simple ang yeyang ko? Paano nangyaring sa ilang segundong pagmamasid lang? Ay nasuri na niya ang mga sugat ng biktima. At walang-wala pang mali, gulat na gulat pa rin si Su Wanrong. Pero hindi na ako nagsalita pa. Sa halip, tumingin ako sa matandang pulis. Officer Zhang, pakiusap, papuntahin mo rito ang lahat ng taong may kaugnayan sa biktima. Para tingnan ang bangkay, para na ring huling sulyap sa namatay. Huminga ng malalim si Zhang Zian. Naging mas seryoso ang kanyang ekspresyon. Sige, aasikasuhin ko na ito. Pagkaalis ni Zhang Zian, umalis din ako sandali. Paglabas ko, ang mga forensic at mga pulis sa morgue ay nagsimula ng mag-usap-usap. Si Young Master Ye, talagang ang lumaki sa pamilya, na naiimpluwensyahan ng isang master. Yung kakayahan niyang suriin ang bangkay kanina, talagang nakakabilib. Sobrang galing talaga, maliban kay Professor Su at Senior Chen Feng. Wala pa akong nakilala na, kayang sa ilang segundong pagtingin lang, ay matukoy na ang murder weapon, ang sanhi ng ikinamatay, at pati na ang oras ng pagkamatay. Professor Su, henyo po talaga ang anak ninyo. Kahit nasa harap ng isang namatay, hindi magandang bagay ang pagngiti, pero para kay Su Wanrong na sanay na sa kamatayan. Sa sandaling ito, ang puso niya ay puno ng di matatawarang pagmamalaki. Bawat ina, sino ba namang hindi magnanais na maging mahusay at katangi-tangi ang kanilang anak? Nakangiting sumagot si Su Wanrong sa lahat. Hindi nagtagal, ipinatawag ni Zhang Zian ang mga taong may kaugnayan sa namatay. Pumasok ng sabay-sabay sa morgue ang dalawang matalik na kaibigan at ang kanyang kasintahan. Nang makita ang bangkay ni Wang Fei, pare-pareho ang naging reaksyon nilang tatlo. Matapos ang isang sandaling pagkatulala, sila ay napaiyak ng husto, lalo na ang nobyo ni Wang Fei. Sa huli, napaupo na lang siya sa sahig na parang nawalan ng kaluluwa. Nakatayo lang ako sa labas ng morgue buong oras. Pinagmamasdan silang tatlo. Hindi nagtagal, pumasok na ako. Alam ni Su Wanrong ang aking pakay. Kaya pabulong siyang nagtanong, naniniwala ka ba na ang salarin sa kasong ito ay walang kaugnayan sa salarin 10 taon na ang nakalipas? Syempre hindi. Ang may pinakamalaking suspecha ay tiyak na ang salarin mula sa serial torture murder case 10 taon na ang nakalipas. Pero sino mang may kaugnayan sa namatay, ay mayroon ding parehong suspecha sa pagpatay. Pagkatapos kong magsalita, lumapit ako sa harap ng tatlong tao. Tinitigan ko ng diretso ang nobyo ni Wang Fei. Nagtanong ako, ilang taon na kayong magkakakilala? Natigilan ang lalaki ng ilang segundo. Saka lang siya nag-angat ng tingin sa akin. Nang makita niyang isa lang akong teenager na estudyante, muli siyang yumuko. Nagkibit balikat ako. Tinanong ko naman ang dalawang babae. Kayo naman, gaano na kayo katagal magkakakilala? Mga 4 hanggang 5 taon na naming kilala si Wang Fei. Dati kaming magkasama sa bahay. Nang sina Wang Fei at Li Hong ay nasa punto na ng pag-uusap tungkol sa kasal. Saka lang kami naghiwalay ng tirahan. Sabi ng isang babae. Sumunod namang nagsalita ang isa pang babae, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay kay Ate Wang Fei. Sino ba naman kasing tao ang may ganoong kalupit na puso? Sa wakas ay nagsalita na ang nobyo ni Wang Fei na si Li Hong. Ngunit nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Kasalanan ko, dapat sinamahan ko siya kagabi. Bakit pa kasi ako umalis? Kung sinamahan ko lang siya noon, pag-uwi niya galing sa trabaho, hindi sana mangyayari ang ganito. Pagkarinig ko nito, agad akong umupo sa harap niya. At nagtanong, naging abala ba siya nitong mga nakaraang araw? Ang oras ng pag-uwi niya noon ay lampas na ng 3:00 ng madaling araw. Kamakailan, abala siya sa isang disenyo. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang magkaroon siya ng mga ideya. Kaya't nitong mga araw na ito, nag-o-overtime siya para matapos ito. Palagi ko siyang pinapayuhan na huwag magmadali. Ngunit masyado siyang dedikado sa trabaho. Kahit anong pilit ko, walang epekto. Sabi ni Li Hong, habang muling nagiging emosyonal. Kasalanan ko, bakit hindi ako nagtagal ng kaunti pa? Tumayo ako at sinabi, Zhang Zian, pauwiin mo na sila para makapagpahinga. Hindi ako aalis. Gusto kong bantayan si Fei. Napagpasyahan na naming dalawa na magpakasal sa Oktubre. 2 o 3 buwan na lang sana. Bakit naging ganito? Pahisterikal na sigaw ni Li Hong. Puno ng pagbuntong hininga ang mga pulis matapos itong marinig. Kahit si Su Wanrong na sanay na sa mga eksenang tulad nito, ay napabuntong hininga na rin at sinabing, sayang naman. Kalmado kong pinagmasdan ang lahat. Nakalikha ako ng napakaraming malalagim na kaso.
Dahilan para maglabas ng arrest warrant laban sa akin ang mga pinakamagagaling na ahensya sa buong mundo. Bilang isang dating crime lord, walang sino man ang mas nakakaintindi sa isipan ng isang kriminal kaysa sa akin. Maaaring totoo ang nakikita ng mga mata, pero posible ring hindi ito totoo. Sininyasan ko ng tingin ang mga pulis. Ay nalalayan ng mga pulis si Li Hong at ang mga kaibigan ni Wang Fei. At lumabas sila ng kwarto. Lumapit si Su Wanrong at nagtanong, "Ye Yang, may napansin ka ba?" Hindi ako umimik, mula lang sa case file na hawak ni Su Wanrong. Muli kong kinuha ang grupo ng mga litratong kinunan sa crime scene. Malinaw ang mga litrato, may kuha mula sa bawat anggulo. Inayos ko ang buong set ng mga litrato ng magkakasunod, at inilatag ang mga ito. Matapos itong titigan ng 2 minuto, sinabi ko, sigurado ako. Ang kasong ito ay iba sa serial case 10 taon na ang nakalipas. Pagkasabi ko nyon, muling nagulat si Su Wanrong at ang mga pulis. Young Master Ye, pareho ang paraan ng pagpatay at ang tindi ng kalupitan. Ang murder case na ito ay parehong-pareho sa kaso 10 taon na ang nakalipas. Oo, at sa likod ng babae, naiwan pa ang mga salitang, "Nagbalik na ako." Yung salarin noon, nag-iiwan din siya ng ganoong klaseng marka. Ang tanging pinagkaiba lang, ay mga salita ang iniwan niya ngayon. Samantalang noon ay mga numero. Ang serial torture murder case 10 taon na ang nakalipas. Lahat ng biktima ay babae. At sa likod ng bawat biktima, may iniiwang marka. 10 taon na ang nakalipas. Bawat isa sa kanila ay may markang 9 isa sa likod. 9 hanggang sa huling 9. Tumigil sa pagpatay ang salarin. Habang pinapakinggan ko ang mga pagtutol ng mga pulis, napangisi ako ng malamig. Sigurado ba kayo na ang kalupitan ng kasong ito ay kapareho ng dati sa katawan ni Wang Fei? Ay hindi bababa sa 5 malalang sugat, kung saan bumaon ang buong talam ng kutsilyo. Pero yung mga kaso 10 taon na ang nakalipas, wala. Ang mga saksak sa katawan ng mga biktima 10 taon na ang nakalipas. Bawat hiwa ay parang ginawa lang basta-basta. Pero ang lalim ng bawat saksak sa katawan ay halos pare-pareho. Tinagos lang nito ang laman at balat. Ibig sabihin nito, yung salarin dati ay napakagaling gumamit ng kutsilyo. At tiyak na may kinalaman sa kutsilyo ang trabaho niya. Isang pulis ang biglang nagsalita matapos itong marinig. Kahit pa magkaiba ang lalim ng mga saksak sa katawan, hindi pa rin sapat iyon para masabing hindi siya yun, di ba? Matalino ang salarin 10 taon na ang nakalipas. O sabihin na nating nakikipaglaro lang siya sa inyong mga pulis. Pati na rin sa mga mediko-legal. Pero itong salarin ngayon, panggagaya lang ang ginagawa niya. Kinokopya lang niya ang mga nauna. Habang nagsasalita, kumuha ako mula sa folder ni Su Wanrong ng isang napakalumang litrato. Ang litratong iyon ay kuha sa likod ng isa sa mga biktima. Ang daliri ko ay itinuro sa nakagapos na palso ng biktima at sinabing, "Hindi na ako sasama sa inyo para maghanap pa ng butas." Pagkatapos kong magsalita, naglakad na ako palabas. Nagsalita si Su Wanrong, "Ye Yang, saan ka pupunta?" Napangiti ako. Alam ko na yata kung saan hahanapin ang salarin. Dumiretso ako sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Wang Fei. Ang bangkay ay natagpuan lang noong alas 4:45 ng madaling araw. Kaya hindi pa alam ng buong kumpanya na may masama nang nangyari sa kanilang supervisor. Itinulak kong bumukas ang pinto ng design company kung saan nagtatrabaho si Wang Fei. Pagpasok ko, saktong oras na para pumasok sa trabaho. Yun nga lang, ang mga taong nakaupo sa kani-kanilang pwesto ay pawang mukhang hindi pagising. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin at kay Su Wanrong. Pati na rin sa 2 pulis na may halong pagkabigla. Ay isang taong tumayo, ngumiti ito habang lumalapit sa amin para magtanong, "Mga opisyal, maaari ko po bang malaman kung ano ang kailangan ninyo? Nandito kami para magtanong."